Hello everyone, welcome dito sa aking channel at ngayon ay magbibigay lang ako ng update sa aking Pera account dito sa Dragonfy. So, sa mga hindi pa nakakaalam about Pera, so itong Pera ay isang account lang din to na kailangan mong i-open. Iba to sa regular account. Ang mga pinagkaiba nito, kung gagawa ka ng Pera account, siguraduhin mo nga alam mo yung ginagawa mo, alam mo kung bakit ka mag-open ng Pera account. Kasi itong Pera Plus account ay para ito sa retirement mo. Ibig sabihin, kapag nagpasok ka dito ng pera, hindi ka basta-basta makakapag-withdraw. Dahil nga, ginawa itong Pera account para makagawa ka ng retirement fund na yun na yung magiging source of income mo kapag nag-retire ka. Yung cash flow na makukuha mo sa account na to, yun na yung gagamitin mong parang pension na din kung magre-retire ka na. So, kung gagawa ka ng Pera account, ang tatandaan mo, lahat ng mga perang ipapasok mo dito, lahat ng mga investments mo, hindi mo siya ma-withdraw agad-agad. So, maaaring ma-withdraw mo yan, pero may mga penalties. Kaya, yun, pinaprotektahan kasi dito yung mga funds na pinapasok natin. Kasi, yun yung kailangan natin na buuin para sa ating retirement fund. Para pagdating ng araw na mag-retire na tayo, malaki yung fund na nandito at yung fund na yun gagawa yun ng cash flows na maaring bumuhay sa atin. So, ang kaibahan nito sa regular account, meron nitong contribution limit. So, pwede ka lang mag-invest ng 200,000 pesos every year. Nakikita nyo naman dito, meron tayong 200,000 pesos, over 200,000 pesos. Ibig sabihin yan, na-hit ko na yung total contribution limit sa year 2026. At magre-reset na naman to next year, 2027. So ngayon, kung makita nyo yung aking mga stocks, lahat yan ay nasa paper loss. Ibig sabihin, yung mga stocks na nabili ko, sa average cost, mas mababa na yung market price niya ngayon. And since yung Pera account naman ay for long term talaga, kaya pinapabayaan ko lang yan na ganyan. As long as namomonitor ko kung magkano yung estimated dividend income galing sa mga stocks na to. Kasi yun naman yung purpose natin, makapag-ipon ng mga shares ng mga stocks para mas madami tayong dividend income or cash flows na matatanggap kapag nag-retire na tayo. So yun yung purpose ng Pera Plus. So kaya nga dito, meron na tayong contribution na 200,000 pesos. Umabot na tayo sa limit kaya hindi na tayo makakapagdagdag ng additional shares at makakapag-average down. So yung ginagamit ko na lang para makapag-average down ay yung aking dividend income. So dito sa aking Pera Plus account, meron na lang akong 556.32 na cash available. So galing yan sa yung 400 plus niyan, galing sa dividend sa A-REIT. So, ito-check natin yung dividend history o yung transaction. Yan, meron tayong A-REIT dito na 700 shares and that's 434 pesos yung dividend income na natanggap ko kay A-REIT. Kaya yung 434 pesos na yun, pumasok na siya dito sa aking cash account. So, pwede na nating ibili ng additional shares yan. Pero, sobrang liit pa lang nito at baka hindi pa umabot sa mga board lot ng mga stocks na hawak ko. Kaya aantayin ko muna ma-receive ko yung ibang dividends na galing sa, check natin yung upcoming dividends, galing sa BPI at saka sa LTG. So meron tayong expected na 1,752 plus 556, that's around 2,200 na pwede nating pang average down dito. So yun lang yung gagawin natin. Dapat pag nakatanggap tayo ng dividends, i-reinvest lang din kasi hindi naman natin mawi-withdraw yan. Kasi pwede mo naman talaga ma-withdraw yan pero may penalty kapag withdraw mo. So yun yung gamit ng Pera Plus account. Mapoprotektahan ka sa emosyon mo kung minsan kasi na-withdraw na talaga natin. And ayun, sa Pera Plus account, hindi mo basta-basta ma-withdraw yan nang walang penalty.
So ngayon, meron na tayong 222,000 or 223,000 sa ating Pera Plus account. Meron tayong paper loss na 12,742 and yung ating dividend history, nabayaran na tayo ng total of 2,622. Yan. Makita nyo dito yung mga stocks na nagbayad. URC 462, RCR 256, MREIT 820, sa Metrobank 140, sa LTG 30 pesos, sa DMC 480 pesos, sa AREIT 434 pesos. So meron tayong 2,622 paid na dividend income. Dito naman sa ating upcoming dividends, and meron naman tayong 1,752.60. So i-add natin lahat ng total income natin na upcoming plus yung paid na, it's 2,622.76. So yan yung total dividend income natin sa ating pera on 4,375.36.